Dito tayo sa isa pang kalaban din ni Trillanes dati, mga kababayan, na gusto rin siyang sapakin. Pero ngayon, iba ang gustong suntukin nitong si Robin Padilla, mga ka-GP. Dahil napahiya, nabastos ata, pero siya naman ang unang nambastos kay Kiko Pangilinan dahil akala mo feeling high and mighty itong mga DDS senador na wala silang katapat, na wala silang kalaban, na sila lang ang magaling. Kaya ngayon, mga kababayan, ay mukhang na-offend si Bobo Bin. Biruin nyo, sabi niya, salamat ka, may camera. Ibig sabihin, kung walang camera, bubugbugin niya. Paano ba nagugat ang kanilang pagtatalo? Paano ba? Mga kababayan, kasi nahinto po ang plenaryo kanina ha. Nahinto po. Dahil nagreklamo si Robin na nabastos daw siya ni Kiko Pangilinan. Kasi nga, itong minority, ngayon, ang ginawa nila mga ka-GPnatics ay gumawa rin sila ng mga parang resolusyon na sumuko na raw si Senator Bato. Pinapasuko na nila, mag-surrender na raw si Senator Bato para hindi na madamay ang institusyon. Okay, so ito, tingnan natin mga kababayan. Dito po nag-ugat yung kanilang pagtatalo. Ginoong Pangulo, ako po'y gusto ko lamang pong linawin ang ilang mga bagay patungkol po sa napakarami pong lumalabas ngayon, iba't ibang komento, iba't ibang opinyon na parang ang dating sa taong bayan ay magulo tayo dito. Magulo naman talaga kayo Yun po ay yan. hindi magandang impresyon. Sapagkat yung pong nangyari na ang ating mahal na kasama, Senator De La Rosa, Mahal na kasama. noong siya po ay lumabas dito sa atin, malinaw na po na merong warrant of arrest galing sa ICC. Kung nung mga panahon po dati ay kine-question siya, tinatanong siya kung bakit siya nagtago. Ngayon po ay wala nang question. Ako po ay nagsasalita bilang isang artista. Bakit kailangan mo yung pagiging artista dyan? Kayo ay mga legislator, walang ginalaman ng pagiging artista. Sapagkat ginawa ko na po ang mga buhay ng mga magagaling na tao. Katulad po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Lacson, yung 10,000 hours, pati po yung kanyang pagtatago, yun po ay sa kadahilan ng may prinsipyo siyang pinaglalaban. At ganoon din po, nung ginawa ko ang buhay ni Senator Bato de la Rosa, may pinaglalaban na prinsipyo itong taong ito. Hindi siya kriminal. Hindi raw kriminal. Oo nga, hindi pa kriminal. Di ba? Hindi pa kriminal kasi hindi pa convicted. Pero mga kababayan, sa mata ng tao, sa mata ng mga biktima, talaga naman yan, napatunayan na di ba? Naimbestigahan na yan yung kanyang, kaya nga siya nilabasan ng warrant of arrest, hindi po yung probable cause nila ginaya po mga ka-GPnatics doon sa DOJ. Di ba dati ang probable cause nila is just an ordinary probable cause, probability na meron talagang ginawang krimen. Ngayon may reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, mabigat yung katibayan na kahit sandalin, kahit saan ipunta, dalhin, investigasyon, talagang tatayo po yung kaso. Yun ang ang pagpapaliwanag. Kung paano natin ihahambing o paano natin i-describe, talagang concrete yung evidence laban kay Bato de la Rosa. Hindi ito yung parang sa preliminary investigation na may probable cause, hindi sigurado kung talagang siya ba, 'di ba? Pero dito may reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, siguradong-sigurado na si Bato de la Rosa ay may conviction, mga kababayan. So, doon pa lang,
masasabi mo na kaagad na, although hindi pa convicted pero may reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, ang isang tao ay talagang 100%, sabihin man natin 90%, na meron talagang krimen na ginawa itong taong to. May kasiguraduhan. Ang napakapangit po na impresyon na binibigay, parang tayo dito sa Senado ay nagtatago tayo ng kriminal. Wala pa pong kriminal dito. Ikaw pa Wala lang. pa pong napapatunayan dito. At higit sa lahat, Ginoong Pangulo, ngayon lang po natin napatunayan na tama ang sinasabi Tama. Yung kay Lacson, tanim ebidensya. Yung kay Bato, tanim bala. ating mahal na kasama na may warrant of arrest sa kanya ang ICC. Kaya dito po sana, Ginoong Pangulo, nabubura na yung sinasabi na siya'y nagtatago ng walang dahilan. Yung po yung sana ang maging maliwanag sa taong bayan. Mabura yung kaisipan ng mga tao na siya ay nagtatago ng walang dahilan. Napakababaw ng utak ng hinayupak na Robin Padilla na to. Isipin na lang natin, 'di ba? Nagtatago siya na walang dahilan nung sila yung nasa power. Ang yabang-yabang. Tapos ngayon, hinahunting. 'Di ba? Ito yung kapalit ng kanilang kayabangan. Ito yung kapalit ng kanilang itinanim noon. Inaani na nila ngayon. Tapos sasabihin mo, nagtatago ng walang dahilan. Kapag nagtatago, may warrant of arrest, alam natin na yan ay kriminal. 'Di ba? Merong pananagutan sa batas na dapat isurrender, na dapat yan ay ibigay. Huwag niyong kanlungin. Na meron din po tayong adopted Senate resolution. Ito po yung number 44. Na malinaw po doon sa resolution na ito, expressing the sense of the Senate of the Philippines to protect all Filipinos against extrajudicial rendition and guarantee then a reasonable time prior to their surrender. Okay, yung sabi ninyo dyan, extrajudicial rendition. Hindi naman po, mga kababayan, rendition. Yung gagawin kay Bato de la Rosa, it is a surrender. 'Di ba? Hindi nga rin ito, mga kababayan, extradition surrender. Kaya hindi kailangan ng local competent court or yung sinasabi niya domestic court. Hindi kailangan 'yan. 'Di ba? Anak ng tinapa, Robin. Pinagmamalaki mo pa yung Senate Resolution number 44 ninyo. Inferior 'yan pagdating po, mga kababayan, doon sa tinatawag natin na Republic Act. 'Di ba? 9851 Section 17 na kung saan sinasabi dito, tayo po, mga kababayan, kahit ang ating Supreme Court ay nagsasabi, meron tayong residual obligation. Kahit na tayo po ay wala na, hindi na po member ng Rome Statute, pero tayo ay may residual obligation sa kanila. Ay nako, Robin. Ano ba ginagawa mo dyan sa Senado? By extradition from the Philippines to seek redress from the courts and avail of legal remedies. So wala po tayong ginagawang kaimposiblihan dito dahil sinusunod po natin ang resolution natin. Resolution nyo lang yun. 'Di ba? Yung bigla kayong gumawa ng resolusyon, it is because si Bato de la Rosa ay dadamputin na. Again, sa mga kababayan, sa atin pong International Tribunal, ito po ay kinikilala natin, So, ibig sabihin, inferior po yung Senate resolution nyo na yan. Dito po sa Republic Act, it is a Republic Act. Okay? 9851. Resolution nyo lang yan para sa mga kasama nyo, gunggong. Oh. Dahil siya po, inaasahan natin at meron din po siyang pending na TRO Hindi, first term pa lang ni Robin. Pwede pa siyang tumakbo. sa Supreme Court. Ginoong Pangulo, sana wag po tayong magkaroon ng mga mixed messages dito. Hindi ko po hinihingi doon sa ating mga kasama na bumoto ng no dito sa resolution na ito na pumanig kay Senator De La Rosa. Pero sana naman, huwag pong idamay
ang buong Senado kapag sinasabi na tayo'y magulo, tayo'y katawa-tawa. Totoo naman, magulo kayo, katawa-tawa talaga. Dahil tayo naman po ay nasa Oh. katwiran. Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa katwiran, wag tayong magsiraan. Dahil tayo naman po sumusuporta kapag tama naman at hindi naman patungkol sa ating bulwagan. Pero pagkatungkol sa ating bulwagan na ang pinag-uusapan, wag po sana tayong magsiraan. Ito pong pagkakataon nito, Ginoong Pangulo, sana'y maging masaya tayo na nandito na ang ating kasama. Na kahit pinaghahabol, diyan ay pumunta dito at ipinakitang siya ay isang senador. Noong siya ay wala dito, hinahanap. Nung dumating, tatanungin natin, bakit siya nandito? Pambihirang buhay ito. Sana, mga mahal kong kasama, Natural, pag wala, hinahanap. Nakapagtago ng 7 buwan biglang sumulpot na lang bigla. bagamat tayo ay magkakaiba ng kulay sa politika, pagdating dito sa ating bulwagan, proteksyonan natin ang Senado. Hindi dapat Tama, proteksyonan nyo ang Senado. Kaya ibigay nyo na, surrender nyo na si Bato. Dahil kawawa naman kayo, kinakaladkad kayo pababa. Ang institusyon ng Senado, dati tinitingala, ngayon dinuduraan. pinapayagan natin sa labas ng gate natin, may nagche-checkpoint. Mahal na Ginoong Pangulo, maraming salamat po. Wala kaming tulog. Pasensya na kayo. Wala, pakialam ko kung wala kayong tulog. Sana nga wala na kayong gising Visit! Pakialam ko wala daw silang tulog mga kababayan. Buti nga Buti. Sana wala na kayong gising. Para wala na kaming wala na kaming problema sa sa politika dito. Problema pa namin kayo And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin Reklamador. na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Tayo na naman mga kababayan. Ang ano mo naman, huy! Kala ko ba astig ka? Kala ko ba mga kababayan ba? Para kang si Bato. Ha? Yung pala sinigawan ka lang, nagagalit ka na agad. Uy, balat sibuyas. Anak ng tinapa na yan Teka, pag gusto nila, sila yung i-epal, okay lang. Eto mga kababayan, ulitin ko lang Eto kasi yung pagsigaw. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, Di ba? Yun lang yung yun lang yung ginawa ni Kiko Pangilinan. I still have the floor. Ganun lang siya, mga ka-GPNatics. Kasi si Robin, umiepal. Habang nagsasalita itong si Kiko Pangilinan, pinapaliwanag niya na bumoto kami para hindi matuloy yung Senate resolution na to protective custody nitong si Bato de la Rosa. So pwede kami mag-oppose diyan, pwede kaming tumanggi doon sa mga sinasabi ninyo. Pero wag na daw pag-usapan yan, tapos na. Sabi nitong ni Kiko Pangilinan, doon natin yan pag-usapan doon sa tamang forum, 'di ba? Wag dito. Wala na tayong magagawa kung yan na lang ang pinag-uusapan natin palagi. Yan yung sinasabi, mga kababayan. we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. for the Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo
si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Magreklamo ka sa Ethics Committee. Mr. President. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Miss, Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin President, po yung iba ang floor. usapin. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Okay, medyo, syempre di nyo na-gets pa yung ano dyan, mga kababayan. Bibigyan ko kayo ng isang video pa na malinaw-linaw ng konti kasi dyan medyo putol na. No, yung talagang nagsigawan itong mga to. Ganito yan yung nangyari. Kuha lang ako ng kopya. Eto. Mangyari muli o pag-isipan nating mabuti. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte lang ng ibang bansa. Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Oh, ito yung Point of sinabi. order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Di ba umepal si Robin Padilla, mga kababayan, hindi man lang, kumbaga walang pasintabi, sumasabat kagad eh. Si Robin, oh. I Yes, that's why understand, this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this Correct, in correct. plenary, so that we can Committee on Rules. address other concerns, Mr. President. The appeal, And the for the appeal record, process- Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. Okay, yan yung buong pangyayari, mga kababayan. Nagpakabalat sibuyas etong si Robin Padilla. Nagalit dahil nasigawan. Totoo naman siya nga, umiepal, sumasabay, 'di ba? Na dapat kung tutusin, mga kajip, magpasintabi ka. Magkaroon ka ng respeto kung gusto mong respetuhin. Ang ginawa ni Kiko Pangilinan, kaya siya nagsabi ng ganun kasi nga sumasabat ka. Ayaw mong bigyan ng pagkakataon na magsalita. Siya po ang dito, mga kababayan, interpolator. Siya po ang nagmamanifest dito, ha. Oh. Tapos eepal ka. Natural magagalit yung tao eh. Hindi sa kanya pa yung floor eh. Tapos sasabat ka ng sasabat, tapos nagalit po itong si Robin Padilla. Oh, ayaw makipagkamay, kinakamayan na. Oh, yabang oh. 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 Oo nga naman. Diba? Oo nga naman, nagpapaliwanag yung tao eh. Tapos sumasabat-sabat ka. Hayaan mong matapos,
Yung nagsasalita, saka ka sumabat. Sir, di ako sumisigaw. Taas ang boses. Humihingi ako ng pangmali sa pagdaging kayo ng sigaw at tumatagod. Hindi naman niya directly mga sinabi na, "Hoy, tumigil ka nga dyan." Hindi naman ganon, di ba? Ang ginawa ni Kiko Pangilinan, "I still have the floor." Mga kababayan, pagpapakita yon ng, "Uy, sana respetuhin mo naman, nagsasalita pa ako eh." Di ba? Pero hindi naman niya dinirekta si Robin na, "Manahimik ka nga dyan." Hindi naman ganon, di ba? Oh, nagpapaliwanag si Kiko, ayaw makipagkamay, masama ang loob. Hindi natin alam mga kababayan kung ang nangyayari dito may kasama na ba to na lagi sila nagkakainitan. Ano ba to? May selosan? Dahil si Robin may pass kay Sharon at Sharon ngayon ay nandito, asawa ni Kiko Pangilinan. Oh. Tingnan natin yung mga ka-GP Natics. Ito yung sa kabilang side. Ayan. Kita nyo, yabang oh. Maatras. Bad boy na bad boy, no? Wag po kayo mag-flood. Okay, so ang mga sinabi talaga ni Robin Padilla dyan, salamat ka, may camera. Kung hindi, mga kababayan. So ngayon, syempre, yun ay isang maliwanag na nagpagbabanta na manununtok talaga si Robin Padilla. Nasusuntukin niya si Kiko kung walang camera. 'Di ba? Kung walang camera, susuntukin niya. Kita nyo? Yung mga binoto ng mga kababayan natin ganito. Wala na ngang maitulong sa Senado, ganito pa, mga kababayan. Wala hindi para sa bayan. Para sa bayad. Para sa pamilyang Duterte ang pinaglilingkuran. Napaka-unprofessional. Si Marcoleta nga, si Lacson, nagsisiga. Di ba mga kababayan? Nagtataas din naman ng mga boses yung mga yan Sila Bato de la Rosa. Oh. Pero walang ganito na balat sibuyas. Diyos mio Marimar. Kung ayaw mo na nababara, di ba? Huwag kang pumasok dyan. Dapat nasa bahay ka na lang. Dapat doon, inaasikaso mo na lang si Mariel. Doon ka na lang sa bahay ninyo. Kung ayaw mo na sisigawan. Oo. Parang bata.
Alam nyo, kahit kasuhan pa yan ng Code of Ethics si Robin, wala rin mangyayari. Si JB Ejercito, wala, takot yan. Naku po, urong din ang bayag. Si Subiri, muntik din inabot. Kasi sabi ni Subiri, naku, yun lang, magsusuntukan pa. Nilapitan siya ni Robin. Diba? Nanggigil din si Robin kay Subiri. Ayan o, tingnan nyo Eto. Wait. Ito. Sabi ni Subiri. Oh, may mga suntukan pa eh. Oh, di ba? Nagalit din siya kay Subiri. Walang iya talaga to si Robin. Nakakahiya. Live ito, Princess Park. Hindi na ilabas yung init kagabi kasi puyat. Wala daw tulog. Oh. Arena ata to, arena. Dami kong sabit sa likod Ay, nabuhay na naman si Romeo Canlas. Romeo Canlas, nabuhay ka na naman. Mayroon na naman akong pampagana ngayon. Nawala yung si Christian kagabi, Ikaw na naman ngayon. Anak nanti na pa, Bobo daw ako. Okay, ikaw na matalino. Sa talampakan nga lang utak mo, mas matalino ka lang sa daga. Okay, so next topic tayo mga kababayan. Ayan po yung pagiging mainitin ni Robin Padilla, muntik makatikim itong si Kiko dahil